testimony po, pure testimony. Mahirap maintindihan pero may mga sitwasyon na ipinapahintulot ang Panginoon na mangyari para hindi tayo maging kampante lang sa sarili nating lakas. Sa mga oras na ito, I just realized na hindi ko pala kaya mabuhay ng payapa at masaya kapag wala sa tabi ko ang Panginoon. Dahil maraming sitwasyon ang nagpapalayo sa akin sa Panginoon, ngunit sabi nga ng Panginoon, hindi natin kaya mag-isa na kahit gaano pa tayo kalakas sa Panginoon, kung hindi natin ibigay ang lahat ng mayroon tayo sa Panginoon, ay gagapusin pa rin pala tayo ng kaaway. Nitong mga nakaraang araw, nakaranas ako ng battle o pakikipaglaban sa kaaway. Kami ni Anthony, sa patuloy na paglapit namin sa Panginoon, marami siyang pangitain na ipinapakita sa amin na kadalasan naguguluhan kami, pero lagi sinasabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin at ituturo ko sa inyo o sasabihin ko sa inyo ang mga lihim ng sanlibutan. Hindi ko inakala na kapag ang Panginoon pala ang iyong guro, ay mararanasan mo talaga sa sarili mo. Mahirap maunawaan ng iba marahil, pero unti-unti ko nauunawaan ngayon na ang mga salita na ipinapaalala sa amin ng Panginoon ay may ibig sabihin lahat, at kailangan naming matutunan na magtiwala kami sa Panginoon, na gaya na lamang ng sinasabi sa amin ng Panginoon na lihim ng sanlibutan. Nitong mga nakaraang buwan, sa patuloy naming pagsunod sa kalooban ng Panginoon, nagpapakita siya ng mga babala sa maaari mangyari sa pamamagitan ng aming panaginip at sa mga pangitain. Sa pananalangin at buong araw na pakikipag-ugnayan namin sa Panginoon, marami siyang mga bagay na lihim sa sanlibutan ang ipinahayag sa amin. Excuse po. At dahil sa hinihiling ko sa Panginoon na siya ay maging aking guro, at marami ako na nais malaman, ay hindi ko na mamalaya na hayagan na pala kung mangungusap sa akin o sa amin ni Anthony ang Panginoon. Katulad na lamang ng minsan na kahit sa bus ay kinakausap ako ng Panginoon. Andun yung sasabihin niya na linisin mo ang daraanan ng Panginoon. At tatanungin ko ang Panginoon sa ibig niya sabihin. Sa sitwasyon niya, kadalasan, pinaparating ang ibig sabihin. Inihayag ng Panginoon sa amin na bawat sitwasyon ay nagkakasala ang tao at kinakailangan lagi tayo hihingi ng tawad sa bawat sitwasyon. Dahil sa bawat sitwasyon ay naroon din ang kaaway. Nanaginip ako na may isang malaking aso sa panaginip at meron siyang bagay na inaagaw sa akin, ngunit hindi niya ito inaagaw. Sa panaginip ko din ay lagi ko nakikita ang Panginoon at lagi niya ako ginagabayan. Ngunit hindi ko maunawaan minsan na kahit sobrang lapit ko sa Panginoon, ay hindi ko pa rin maiwasan na pagdudahan ang Panginoon. May mga pagkakataon na nawawala ang Panginoon sa isip ko, na kapag nangyayari, nalulungkot ako at para akong iniwanan. Ngunit sinabi niya, manatili ka sa akin at mananatili ako sa iyo. Na ang ibig sabihin, hindi nawawala ang Panginoon, lagi lang siya andyan. Ngunit dahil sa karumihan ng ating puso, ay hindi siya makapanahan. Payapa ako at may kagalakan sa puso kapag kasama ko ang Panginoon. Napilit na ito inaagaw sa akin ng kaaway o dyablo. Nalaman namin sa testimony ng isang dating satanist,
kung paano sirain ng dyablo ang lahat ng mananampalataya. Isang simpleng sitwasyon ay pwede pala magpalayo sa atin sa Panginoon. Na tayo ang kailangan mamili kung kanino natin ibibigay ang bawat sitwasyon, sa Panginoon ba o sa dyablo. Marahil iisipin ng ibang Kristiyano, paano tayo magiging sa dyablo o paghaharian pa kung tinanggap na namin ang Panginoon? Ngunit sinasabi din naman ng Panginoon, ang dyablo ay mapanlin lang. Lahat ng paraan ay gagawin niya mapalayo lang tayo sa Panginoon. Galit ang dyablo sa lahat ng Kristiyano. May mga pastors, elders, maging matagal na nagsisimba na nawawala pa rin sa Panginoon. Ayaw ng Panginoon na mangyari na mawala sa Kanya ang lahat ng tao. Ngunit dahil sa may kalayaan o free will ang tao na mamili sa bawat sitwasyon na kakaharapin natin, kung tayo ba ay kikilos para sa Diyos o para sa dyablo. Nais po ng Panginoon na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Ang pananalangin at pagsunod sa kalooban ng Panginoon at paglilinis ng ating mga sarili o paglilinis ng ating mga puso ang magiging tulay para makausap natin ng Panginoon. Ang lahat ng meron pang kabigatan sa ating mga puso ay dapat nating maibigay lahat sa Panginoon dahil hindi natin alam kung kailan ang Kanyang pagdating. Maaring namimili tayo, kumakain tayo, pero sinasabi ng Panginoon, maghanda lagi tayo sa Kanyang pagdating dahil hindi natin alam kung anong oras. Ano man ang ginagawa natin ay dapat nating ialay sa Panginoon dahil wala po tayo maililihim sa ating Panginoon. Marahil ang iba sa atin ay naguguluhan. Ngunit sinasabi po ng Panginoon na magbantay tayo dahil ang dyablo na ating kaaway ay may mga patibong siya para ilayo tayo sa Panginoon. Hanggat buhay po ang tao ay naghahanap ng pagkakataon ng kaaway. Noong una, di ko lubusang maintindihan paano makakapasok o paano mapapasok ng kaaway ang isang tao kung alam niya na malakas siya sa Panginoon. At hiniling ko sa Panginoon na maunawaan ko ang testimony ng isang evangelist na dating satanista na kung totoo ba yun. Kasi parang may nagsasabi sa akin na wag ko paniwalaan. Nagkaroon ako ng duda pero nandalangin ako sa Panginoon na ipaliwanag niya sa akin ang mga napanood ko. May mga sitwasyon kung saan ipinaparana sa akin ng Panginoon ang ibig sabihin ng mga tanong ko sa isang sitwasyon. Ipinapakita ng Panginoon sa akin na sa loob ng simbahan ang mga pagkakamali minsan ng tao. Ngunit sinasabi ng Panginoon, anak, hindi ko sinasabi na sila ay husgahan mo. Ipanalangin mo sila sa akin at diringgin ko ang panalangin mo sa kanila. Sasabihin ko sa Panginoon na, Panginoon, sinasabi ba sa akin ng kaaway ang mali ng taong yon? Ayoko sila husgahan. Ilayo ninyo po ako sa kaaway. Ngunit ipinapakita pala sa akin ng Panginoon kung paano dayain ng dyablo ang mga mananampalataya. Sinabi ng Panginoon, huwag mo silang husgahan. Ipanalangin mo sila. Doon ko unti-unti naisip na sobrang minamahal ng Panginoon ng tao. Anak, lumalayo sila sa akin. Mahal ko ang tao nang hindi nila nalalaman. Kapag naiisip ko ang mga bagay na yun, hindi ko alam kung kanino ako mahahabag. Sa Panginoon ba o sa mga tao? Maraming sitwasyon na ibinibigay ko ang sarili ko sa Panginoon na gaya na lamang ng pananalangin ko sa puso sa ibang tao. Hindi ko alam, maybe it's a gift na may panalangin ko ang mga tao kahit sa isip at puso ko lang. Nung una parang weird, pero alam ko may ibig sabihin. I just realized ipinahayag ng Panginoon sa akin na
ipanalangin ko ang ibang tao at sino mang ipanalangin ko ay pakikinggan ng Panginoon. Parang weird pero ang puso ko ay sinusunod ang ibig mangyari ng Panginoon. At parang may kung anong lumulukob sa akin kapag nananalangin ako sa ibang tao. Iyon ay ang Panginoon. Naramdaman ko ang puso ng Panginoon. Kung gaano kadakila ang pagmamahal niya sa mga tao, na kahit gaano pala tayo karumi sa Panginoon, hindi siya tumitigil na mamahalin lahat ng tao, as in po lahat ng tao. Sa patuloy na paglapit ko sa Panginoon, marami akong katanungan na binigyan niya ng kasagutan. Katulad na lamang ng kung meron ba talagang tunay na relihiyon, paano ang ibang relihiyon na hindi naman Kristiyano. Ngunit sinasabi ng Panginoon, maliban sa ipanganak na muli ang isang tao, ay hindi siya paghaharian ng Diyos. Maliban po sa tanggapin natin ng Panginoon sa ating mga puso, ay hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Ako man po ay nag-alinlangan sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Ngunit meron po siya mga bagay na sinabi. Mapalad ang tao na hindi nag-aalinlangan sa Panginoong Hesus. Yun po ang paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon sa akin. Dahil sa patuloy na paglapit ko sa Panginoon, ay marami akong katanungan na siya lamang ang tanging makakasagot. Hindi man niya hayagang sinabi sa mga tao. Ngunit dahil po sa nagpakababa siya, nagpakababa ang Diyos, dahil iyon po ang nais niya mangyari, ang magpakababa po ang tao sa Diyos. Dahil ang kalikasan o nature po ng diablo ay pagmamataas o pride, ipinakita po ng Diyos na siyang larawan ng Panginoong Hesus kung gaano mapagkumbaba ang ating Diyos na buhay. Dahil ayaw pumapahamak ng Diyos ang mga tao, dahil hindi po natin kayang sukatin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Sabi nga, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. Marami pang mga bagay ang inihayag sa amin ng Panginoon. Sa ngayon, ikwento ko muna ang mga nangyayari at kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay namin. Nagkaroon kami ng misyon para sa mga bata at isang matanda na tinuturuan ng Panginoon. Sinasabi ko po na Panginoon dahil nananalangin po kami na ang ihayag namin ay nais na ipahayag sa amin ng Panginoon. Nung una, sinabi ko sa Panginoon, sino po ba ang maniniwala sa amin? Nagsasama kami ni Anthony pero hindi kami kasal. Ngunit malao na sinabi ng Panginoon sa amin na hindi na kailangan na magpatotoo sa kanyang sarili dahil nalalaman na ng inyong Diyos ang nasa isip at puso ng tao. Ngunit sinabi ko pa rin sa Panginoon, ayoko naman po tingnan nila kami dahil lang sa nagsasama kami na hindi pa ikinakasal. Ngunit may mga sinasabi ang Panginoon, bubulagin ko ang mangmang. Hayaan naman na manatili ang isa sa pagkakatawag sa Kanya. Para sa kaalaman ng marami, tinawag kami ng Panginoon na sa paraang nagsasama na kami. Ngunit sinabi ng Panginoon sa amin, kung noon ay nagsasama na kayo sa laman, ngayon ay magsasama na kayo sa Espiritu. Noong una parang hindi ko maintindihan ang sinasabi ng Panginoon. Pero sinunod namin siya na pagkasunduan namin ni Anthony na wala nang mangyari sa amin at ituon na lang namin ang aming pansin sa aming Diyos na buhay. Maaring di kami paniwalaan ng ibang tao pero ang Diyos ang aming tanging saksi. Laging naghahanap ang diablo ng pagkakataon na maghiwalay kami at ipinahayag ng Panginoon sa amin na kung bakit sinabi sa amin ng Panginoon na ugaliin namin ng manalangin na sinasabi, ang panalangin ninyo sa akin ay nakakarating at malakas. Pakikinggan ko ang inyong panalangin, ang matuwid ay ipinakikinggan ng Panginoon. At itong nakaraan, sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, kung ang dalawa sa inyo ay magkaisa
sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin. Ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Nakahagaan at payapa na kapag nananalangin kami sa Panginoon, ay naniniwala kami at nananalig na kami ay Kanyang pinakikinggan. Maraming panalangin na unti-unting nabibigyan ng kasagutan at ramdam namin ang pagkilos ng Panginoon. Nakakatuwang isipin na hiniling ko sa Panginoon na bigyan niya kami ng mga bata na tuturuan at habang nagtitinda kami sa Cubao, at ibinigay sa amin ng maraming bata na nakilala ang Panginoon. Bago mangyari yon ay nagpakita muna sa aming panaginip ang mga bata na isang bata na nakahubad na kailangan naming bihisan. Na ibig sabihin po espiritual, ang ibig sabihin po ay kailangan po silang mabihisan ng panibagong pagkatao. Yun po yung sabi sa amin ng Panginoon. Nagagalak ang Panginoon sa mga bata at sa amin. Ngunit out of nowhere, naguguluhan ako sa mga naririnig ko na gusto ako i-hype o magmataas. Sabi ng Panginoon, hindi mo na kinakailangan na maghanap pa ng kaluguran sa ibang tao. Ang iyong Diyos ay nalulugod na sa iyo. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi umaalis ang kaaway sa akin. Sa paraang bubulong siya ng mga bagay na para itaas ang tingin ko sa sarili ko at magmataas din sa nalalaman ko. Naalala ko yung mga sinulat ni Apostle Pablo na sa sulat, naramdaman ko yung naranasan din niya. Doon na nagsimula ang pagpapakita sa amin ng Panginoon ng mga pangitain o pangyayari na nakakatakot. Dahil patuloy ko na binubura sa isip ko ang kaaway. Ngunit sinabi ng Panginoon, mapalad ang tao na naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ngunit sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, nais naming maniwala sa mga bagay na hindi namin nakikita. Isang beses nanalangin ako sa Panginoon ng madaling araw, ngunit nakaramdam ako ng takot dahil pakiramdam ko gagapusin ako ng kaaway. May nagsabi sa akin, kailangan mong malaman ang mga bagay na ayaw mong malaman. Parang gano'n, naisip ko agad baka ipakita sa akin ng Panginoon ang gobyerno ko, ang itsura ng demonyo na nasa paligid ko ng mga oras na yun. Natakot ako kasi ng mga nakaraang linggo, I was praying na sa Panginoon na ipakita niya sa amin ang lihim ng sanlibutan. Sabi ko sa Panginoon, naniniwala na po ako sa mga bagay na hindi ko nakikita. Huwag ninyo po hayaan na makita ko ang itsura ng mga demonyo na nakapaligid sa akin. Kaya nasabi ko yun sa Panginoon ay dahil sa araw-araw na pananalangin ko sa Panginoon, palagi niya ako binabalaan tungkol sa pag-iingat ko sa dyablo. As in po, araw-araw ako binabalaan ng Panginoon na mag-iingat ako sa dyablo. Ngunit dahil sa natatakot ako isipin sa kung anong itsura ng dyablo ay hindi ko yun gaanong pinapansin. Sinasabi ko sa panalangin ko na wag ako iiwan ng Panginoon dahil natatakot ako sa sinasabi ng Panginoon na mag-iingat ako sa dyablo. Ngunit sinabi niya pa, huwag kang matakot sa kanila dahil kasama mo ako. Lagi ako pinag-iingat ng Panginoon sa lahat ng lakad ko at lagi niya pinapaalala sa akin na kailangan kong linisin ang daraanan ng Panginoon, na ang ibig sabihin ng aking puso para sa Panginoon. Ituon ko lamang ang aking atensyon sa Panginoon, tanging sa Kanya lamang. Nalalaman ko na ang tinutukoy ng Panginoon ay ang pakikiayon ko sa sanlibutan, gaya minsan ng panonood ng telebisyon at pakikinig sa mga awit ng makamundo.
libangin o ituon ng pansin ng mga tao ang atensyon sa mga bagay na kanilang pinagkakaabalahan. Dahil sabi ng Panginoon, ito rin ay isa sa mga instrumento ng dyablo para sirain lahat ng mga hinirang at pati hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Nagpapahayag ang Panginoon sa akin sa pamamagitan ng panaginip at mga pangitain na isang kisap mata ay makikita ko ang isang tao na andon na katulad na lamang ng pagkakita ko sa tatay ko na nasa impyerno. Na siya ay humihingi ng tulong sa akin. Naramdaman ko ang sakit. Hindi pa tumanggap ang tatay ko sa Panginoon dahil siya ay sarado katoliko. Pero naniniwala ako na makikilala ng tatay ko ang Panginoon. Dahil yun ang hiniling ko sa Panginoon. Hindi man ngayon pero naniniwala ako na mangyayari yun. Sa araw-araw na paglapit ko sa Panginoon, namin sa Panginoon, ay nakakaramdam kami ng kapayapaan na ni minsan ay hindi namin naramdaman na sa sanlibutan o sa buong buhay namin ni Anthony. Payapa kami sa Panginoon na kahit pakiramdam namin ay humihina ang aming tindahan, pero bagaman at kami ay nababalisa, sabi nga sa taga-Korinto, bagaman at sila ay pinapabilisa, hindi naman mawawala ng pag-asa. Ganun po, bagaman at kami pinapabalisa ng kaaway, ay di naman kami nawawala ng pag-asa. Tinuturuan kami ng Panginoon kung paano magtiwala sa Kanya. Na parang bata na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Isang gabi, pauwi sa bahay, galing kami doon sa tindahan. Nakipag-fellowship kami sa mga kabataan sa Cubao at sa matanda na tinuturuan namin. Masaya kasama ang mga kabataan habang nagpupuri sa Panginoon. Lahat ng mga kabataan na natuturuan namin ay pinatanggap na namin sa Panginoon at pabalik-balik na sila sa aming maliit na tindahan. Nakakapanibago na ako ay hindi malapit sa bata noon ay nagkaroon ng passion na alagaan at turuan ang mga kabataan. Kahit pa sabihin na natin na sila ay talaga naman sobrang napakakulit. But by grace of God, sa kaunting panahon na pagtuturo namin sa mga bata ay itinanim sa puso nila ng Panginoon ang pagtitiwala sa Panginoon, na ang ibig sabihin, tinuruan namin sila na manalangin parati sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, hayaan ang bata na lumapit sa Panginoon dahil nasa mga bata ang paghahari ng Diyos. Meron na rin silang mga testimony na nagsasabi o sinasabi sa amin yung isang bata na dati ay nagnanakaw, nagra-rugby, ay hindi na raw niya ginagawa dahil ayaw na nila mapunta sa hell o sa impyerno. Sinabi rin sa amin ng Panginoon na ituro namin sa mga kabataan ang tungkol sa langit at impyerno. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong to. May mga kabataan din na nalululong sa masamang bisyo at nais ng Panginoon na baguhin ang mga kabataang ito. At nakakatuwang isipin na ang mga magulang pa ng mga ibang kabataan ang nadadala sa amin para turuan ng kanilang mga anak. May ibang kabataan naman na lumayas sa mga magulang nila o pinapabayaan ng kanilang mga magulang, pero naramdaman ko kung gaano kamahal ng Panginoon ang mga kabataang tinuturuan namin, na kahit gaano pa kasama ang kanilang ginagawa, ay kapag kumilos ang Panginoon ay alam namin na walang imposible. Nung kinagabihan ay may testimony sa amin ng isang batang lalaki tungkol sa kanyang kapatid na babae. Mga nasa 9 or 10 years old yung bata na ang pangalan ay Puboy. Dati raw ay nasapian siya ng dyablo at pinapatay siya. Nakakita siya na nakatayo na isang babae na tugutugaan daw na kasama ng kapatid niya na si Angel. Yung isa rin sa mga bata na tinuturoan namin na pinatanggap din po namin sa Panginoon. For some reasons, parang ayoko paniwalaan. Pero sabi pa nung bata, totoo daw yun dahil nalilisik pa nga daw yung mga mata ng bata, ng babae habang nakatingin sa kanya. At pagkatapos daw nun, bigla siyang nawala ng malay. Inabot daw ng 5 araw bago siya nagising.
Pinapaalalahanan ako ng Panginoon noon na mag-iingat sa kaaway o sa dyablo. Nangilabot ako at ng mga oras na yon ay pinagdudahan ko si Buboy ang bata. At sasabihin ko po sa inyo, sa mga oras na yon habang ikinikwento sa akin ng batang iyon, ay pumasok na pala, o sa madaling salita, pinasukan na ako ng babae, sinasabi ng bata. Dahil nagkaroon pa ako ng duda na hindi po totoo yung sinabi ng bata. Yun po yung sabi ng Panginoon. Hindi ko lang po maunawaan noon, pero nakaramdam ako ng takot. Kung mapapansin po natin, sinabi ng Panginoon ng mga nakaraan na sa akin na mag-iingat ako sa dyablo na aking kaaway, dahil sinabi ng Panginoon na galit na galit ako ang dyablo sa mga ginagawa ko. Habang tinatype ko po ito, God wants me to realize na hindi niya pala ako iniwan ng mga oras na nangyari sa akin ng pagsabi ng kaaway. Hindi ko pinansin yung sinabi ng bata at parang wala lang. But then, tinanong ko ang bata kung ano ang ginagawa niya nung mga oras na di siya gising. Kasi 5 araw siyang tulog. Sabi niya, hinihila siya ng mga demonyo at nakikipaglaban siya. Sinasabi ng Panginoon sa akin ng mga oras na yun na paniwalaan ko ang bata. Pero mag-iingat ako sa dyablo na aking kaaway. Ngunit kampante ako at hindi man lang pumasok sa isip ko noon na mapapasukan ako ng kaaway, dahil naisip ko kasama ko ang Panginoon. At nanalangin kami sa Panginoon ng gabing yun kasama ng 2 batang babae. At parang may nagsabi sa akin na ipanalangin namin yung matandang babae na may problema sa pag-iisip. Nung una, ayaw ko, hindi ko alam kung bakit, pero naisip ko sa mga oras na ito na may nagbabala sa akin na maraming espiritu ang isang baliw. Dapat nakahanda ako, ngunit dahil sa konsensya ko ay hindi pa kami nanalangin bago namin ipanalangin yung isang baliw. Nanalangin kami pero ibang panalangin. Ang nangyari po, ipinanalangin po namin ang matanda na sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit naisip ko na may mali sa ginawa namin. Dahil noon pa man ay binalaan na kami ng Panginoon na kapag ang espiritu ng dyablo ay lumaya sa isang tao, ay paggalagala ito at naghahanap ng pwedeng pasukan, at magkagayon, magsasama pa ng 7 espiritu. Iyon po yung mga talata sa Biblia ang laging pinapaalala sa amin ng Panginoon. Nabagaman at alam ko sa puso ko na kailangang mangyari ang mga bagay na yun, dahil inihahanda kami ng Panginoon sa aming misyon, ay natatakot pa rin ako. Naalala ko, oo nga pala, nag-aaral ako sa Panginoon. Pero alam mo yung pag-aaral o pagsusulit na ibinibigay sa akin o sa amin ng Panginoon ay hindi ko inaasahan na talagang nakakatakot. May tiwala ako sa Panginoon at alam ko hindi niya kami iiwan, dahil sabi nga ng Panginoon, walang sino man makakaagaw sa atin sa Kanya. Even we have the authority against evil, may mga pagkakataon pa rin po na nangihinat ang tao. And we must admit that fact na lahat po ng tao ay may mga kahinaan, at doon po pumapasok ang dyablo sa ating kahinaan. Sinasabi ko nga sa Panginoon parati sa panalangin ko na wag niya ako man lang iiwan o alisin ang mga mata niya sa akin, dahil hindi ko kaya mag-isa. Ganun po ako ka-dependent sa Panginoon. And na-realize ko na alam ng kaaway ang kahinaan ko yun. Na gusto ng kaaway o dyablo na pagdudahan ko ang Panginoon minsan. Dahil nga sa hindi natin nakikita ang Panginoon, ay may mga pagkakataon po na sa ating mga tao, Kristiyano man tayo, na nagdadoubt tayo sa Panginoon if He really exists. Dahil kahit ako minsan na kinakausap na ng Panginoon, ay pinagdududa pa rin ng kaaway. Nung gabing yun na nakausap po yung bata at ang matandang may kakulangan sa pag-iisip, ay umuwi kami ni Anthony na payapas ang aming isipan. Pero ramdam ko na may nagsasabi
Alam ng kaaway ang kahinaan ko, ang Panginoon, at ang Panginoon din naman ang aking kalakasan. Alam niyo po ba lahat ng sitwasyon ay sinusubukan ako ng kaaway? Na kahit anong mali lang, na kahit kunting mali lang, but since ayaw ko magkamali, gaya na lamang ng pag-iisip ng masama sa ibang tao, alam ko hindi ako yun, kundi yung kaaway na sa akin. Sinabi rin naman ito ni Pablo na ibig niyang gumawa ng mabuti ang masama ang nasa kanya. Humihingi agad ako ng tawad sa Panginoon dahil alam ko sa puso ko na lagi rin naman nire-remind sa akin ng Panginoon, linisin mo ang daraanan ng Panginoon, na ang ibig sabihin, ang puso nating mga tao. Na kapag hindi malinis ang puso ng isang tao, ay hindi siya paghaharian ng Diyos. Kaya nga lagi ako pinag-iingat. Break. Nasa Diablo ka pa. Break ka. Libre ako, han. Sige. Ituro mo ko na. Break ka. Sige. Let's go. Kaya nga lagi ako pinag-iingat ng Panginoon sa mga lakad ko dahil sabi ng Panginoon, nais agawin ng kaaway ang kung anong meron ako. I remember unti-unti ko na naunawaan before pa ako naginip ng aso sa panaginip ko, ay ginapos na ako ng mga demonyo sa higaan ko. Na kung saan gising ako pero in a split seconds, nakita ko ang mga demonyo sa higaan ko at pilit nila ipinipikit ang mga mata ko. Na parang papatayin nila ako. As in marami sila, they are spirit. Kaya nagulat ako bakit ko sila nakakita. They are black at nakakatakot ang mga itsura. Parang anino. Pero nakakatakot. Ilang ulit ako bumangon pero hindi ako makabangon bago sa akin ang pangyayari na yun. At habang narinig ko si Anthony sa ibaba na nakikipag-usap kila nanay, ako naman ay inaatake ng napakaraming Diablo. It takes a lot of effort na parang biglaan. Alam mo yung hindi ka makagalaw tapos nakangisi sa akin na napakaraming demonyo sa paligid ko. Hindi ko mabilang kung gaano sila kadami pero madami sila. Sa ganung pangyayari, nilalabanan ko sila. Lumalaban ako pero hindi pa rin ako makakilos. Hanggang pangatlong bangon ko, natuwa ako kasi nakabangon ako pero hindi pa rin pala ang aking espiritu na ang bumangon at nakita ko sa dingding ang iba't ibang klase ng demonyo na ni sa panaginip ko di ko nais makita. Malaki ang mata at nakakabingi ang mga sinasabi nila na gusto ko takpan. Ang tainga ko sa sobrang ingay nila. Isang salita ang naintindihan ko lang sa kanila, relasyon. Takot ako pero bigla akong humiga at pilit na nilalabanan sila. At naisip ko, sino ba ang pwedeng tumulong sa akin at wala nang iba pa. Kahit di ako nakakapagsalita, wari pa ganun na sumigaw ang puso ko na tinawag ang pangalan ng Panginoong Hesus. At sa isang iglap, bumangon ako at parang gulat na gulat. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na yun, takot at relief. At nanalangin ako sa Panginoon kung bakit nangyari yun, ay bukod sa hinayaan ng Panginoon yun, ay dahil isa rin yun sa alam kong lesson na itinuturo sa akin ng Panginoon, ang tumawag sa Panginoon sa kabila ng mga kagipitan. Isang tawag lang natin sa Panginoon, dumarating siya, at tayo ay kanyang ililigtas, kamanghamanghang Diyos. Bago mangyari ang bagay na yun, ay binilaan na ako ng Panginoon na anumang nagpaparami sa akin, ay linisin ko, nagaya na lamang ng galit sa puso. Nag-away kami noon ni Anthony at sa halip na mag-sorry, kay Anthony ay nag-sorry na ako sa Panginoon, pero nag-sorry ako sa paraang lip service lang, na hindi bukal sa kalooban. Sabi ng Panginoon, kung ipinapahayag mo sa iyong labi ang lahat ng iyong kasalanan, ay patatawarin ka ng Diyos. Na ang ibig sabihin, kailangan din natin aminin sa ating sarili, na sabihin din natin na nagkasala tayo at aminin sa Panginoon at sa ibang tao na nagkasala tayo ng buong puso ang lahat ng ating kasalanan. Alam ko na lahat ng iyon ay naranasan ko at ipinaranas sa amin ng Panginoon. Ibabalik ko ang kwento doon sa kung paano ako nagapos ng kaaway. Nakapag-share kami ng salita sa Panginoon
Huwag nating hayaan na mapasukan tayo ng kaaway dahil sa bawat sitwasyon ay lagi po nag-aabang ang Diablo, lalo na sa mga hinirang ng Panginoon. Ang mga sumusunod po na pangyayari, ipinahayag sa akin ng Panginoon na ito ay lesson pa rin sa amin ng Panginoon sa mga lihim na sanlibutan na nararanasan lahat ng mga tao. Aba, mayaman, mahirap, mataas man sa lipunan o pastor man, o kahit malapit man sa Panginoon o kahit hindi man kilala ang Panginoon. Hindi ba't sinabi ng Panginoon at patuloy na sinasabi sa akin ng Panginoon na ang mga kalaban natin ay hindi mga tao kundi mga tukpong espiritual, mga tao na ay mga espiritu na hindi po natin nakikita, mga demonyo po ang ating kalaban sa sanlibutan ito. Naisip ko, Panginoon, ipaunawa niyo sa amin ang ibig mong sabihin. May mga pangyayari na sasabihin ng Panginoon na kung sino man ang humiling sa Kanya na walang alinlangan ay ipagkakaloob sa taong iyon basta mananalig at magtitiwala. Naisip ko noon na humiling sa Panginoon na makita ang langit pero hindi ang impyerno. Dahil base sa mga testimony ng mga tao na nakapunta sa impyerno ay talaga naman na naramdaman ko ang takot. Sabi ko pa nga sa